Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si dating Colonel na ngayon ay Congressman Bonifacio Busita, na kung saan kahapon pinag-usapan, tinalakay ho natin kung bakit anong dahilan kung bakit ito si Congressman Busita ay hindi pumirma, hindi nagawang pumirma diyan sa ginawang impeachment laban kay BP Inday Sara. Ang katwiran niya, ang explanation niya sa isang interview diyan sa 1PH dito sa programa ni Julius Babaw at Tintin Bersola ay meron daw siya nung araw na yon, meron daw siya pinuntahang isang event or meeting kasama ang ating mga kapatirang Muslim. Ay ngayon meron siyang isang interview dito sa isang programa na naman na kung saan iba na ang kanyang sinabi, ginawang paliwanag, explanation. Diretsahan niya na sinagot talaga kung bakit hindi siya pumirma diyan sa impeachment na ginawa ng House of Representatives. Hindi katulad ng mga ibang kanyang kaalyado ay pumirma, siya hindi. Grabe ka kung bisita, ba't nasabi mo yan? Ngayon mga kababayan, mga ka-analyze, mga loyalista pula, kakamping, mga dilaw, na mga especially mga riders. Ewan lang natin ewan ko lang sa inyo kung iboboto nyo pa ba si Senador, si Congressman Busita after nyo marinig itong kanyang explanation kung bakit talagang dernerecha, taas ang sinagot niya kung bakit hindi siya pumirma. Pakinggan nyo to mga kababayan kasi nako, ewan ko lang kung iboboto nyo pa ito. Sa mga hindi naman boboto, pag narinig nyo to, baka lalo talagang di nyo na iboto. Eto, pakinggan natin si dating Colonel, ngayon ay Congressman Bonifacio Busita, na kung saan tatakbo senador sa ngayong papalapit halalan. Actually po, Kong, bakit po hindi kayo pumirma doon sa impeachment laban kay VP Sara? Ponpatch ito, Ponpatch. actually po, nung naganap po yung permahan para sa impeachment kay VP Sara, ako po ay nasa meeting with Muslim leaders. Noong oras na yun, opo. Oo. Pero if you were there, meron po bang posibilidad na kayo po ay Nasa ito ulitin lang natin. Kaya hindi daw siya nakapirma, meron daw siyang pinuntahang event or meeting kasama ang mga Muslim leaders. Kaya hindi siya pumirma. Paano kaya yun na kung Busita, kung yung mga Muslim leaders na ka-meeting mo, pabor, pro, ma-impeach si BP Inday Sara Duterte, paano kaya yun? Paano kaya yun, sinabi mo ba kung nung sa mga ka-meeting nyo na Muslim leaders, may nagagangyayaring ngayon sa House of Representatives? Hindi ako nakapirma. Siguro kung narinig nila baka sabihin nila, ganun ba? Iwanan mo muna kami. Magpunta ka muna dun. Bumalik ka muna sa House of Representatives para makapirma ka at kami ay pro-impeachment. Baka lang naman, Tuloy natin. pumirma din, kagaya po ng inyong kapartido na si Congressman Rog Gutierrez? May kapartido pumirma siya. Hindi po. So, ano po yung ating dahilan po? Bakit ayaw po natin pirmahan yung, yung impeachment laban kay VP Sara? Ayan, maliwanag na kahit nandoon siya, hindi pa rin daw siya pipirma. Katulad ng mga ginawang pagpirma ng kanyang kaalyado. Hindi pa rin daw siya pupunta. Replay nga natin, diretso nga natin yung usapan na yon.
doon sa impeachment laban kay VP Sara? Actually po, nung naganap po yung permahan para sa impeachment kay VP Sara, ako po ay nasa meeting with Muslim leaders. Noong oras na yun, opo. Oo. Pero if you were there, meron po bang posibilidad na kayo po ay pumirma din kagaya po ng inyong kapartido na si Congressman Rog Gutierrez? Hindi po. So, ano po yung ating dahilan po bakit ayaw po natin pirmahan yung yung impeachment laban? Ayan, maliwanag mga kababayan ha. Kahit nandun daw siya, hindi pa rin daw siya pipirma. Oh, kahit pumirma pa yung mga kaalyado niya. Nako, naloko na. Ano nangyari? Mukhang dito talaga siya magiging impeachment trial sa Senado. Dito ho magkakaalamanan. Kung yung mga ibang politiko, kahit hindi ho nila pinakikita na nakikisali sa isyung Administrasyong Marcos, awayan dito sa pamilya Duterte, kahit hindi sila nakikialam, mukhang dito ho magkakaalamanan kung kanino pa rin sila kampe. Kasi yung iba dyan, mga kababayan, hindi nakikisali, hindi nakikialam sa awayan ho ng Marcos at Duterte camp para sa kanilang political career, para sa especially ngayon may mga tatakbo para makakuha ng boto sa loyalista, makakuha rin ng boto rito sa mga DD shit. Gumigit na sila para sa magkabilang grupo makakuha sila ng boto. Kasi pag kumampi ka sa Administrasyong Marcos, di ka na makakakuha ng boto sa mga DD shit. Kapag kumampi ka sa mga DD shit, mas malaki namang porsyento ang hindi naboboto sa'yo. Hindi ka boboto ng pula, loyalista, dilaw, kakamping. Hindi ka na rin iboboto niyang mga yan. Mas malaking grupo yung mga yan. Kasi lahat ng mga yan ayaw sa administrasyong demonyo tuloy, sorry. Ayaw sa administrasyong Duterte. Diba? Sorry. Ayaw sa administrasyong Duterte. Kaya pagka kumampi ka sa mga DD shit, mas malaking bahagi ng mga boto ang hindi mo makukuha. Kaya iba gumigit na dyan. Pero mukhang dito sa impeachment trial na magaganap po sa Senado, dito magkakaalamanan na yung iba kahit gumigit na ayaw makialam sa isyong away ng Administrasyong Marcos versus Duterte camp, mukhang dito natin makikita pa rin, mahahalata, mano-notice, ma-obvious na itong mga ito kung saan talaga kampe. Kaya kayo, mga pula, loyalista, dilaw, kakamping, dapat maging mapagmatsyag kayo. Kasi yung iba dyan, kunyari, gumigit na, yung pala, kunyari, nagpapanggap na walang kinakampihan, yung pala, meron naman pala. Diba? Tuloy natin. Kay VP Sara. Alam niyo po, kapag may nagaganap na investigation sa Kongreso, even sa Senate, lagi pong madidinig ninyo, investigation in aid of legislation. Ibig sabihin po nito, malinaw po sa ating paniniwala na kapag naganap na ang investigation, dapat po magsulong tayo ng batas na kung saan ay masusolusyonan yung problema na inimbestigahan. Ibig sabihin po, pangkalahatan. Kasi po, paumanin kung mali ako, pero naniniwala po ako na kung may nakitang mali doon sa Office of the Vice President, ay naniniwala po tayo na maaaring sa ibang ahensya o opisina, ganun din po. Ibig sabihin po, dapat ang solusyonan yung pangkalatang problema para ang makikinabang taong yan po. Kayo po ba na inyong kapartidong si Congressman Rog Gutierrez na pumirma din po sa impeachment complaint na ito at kasama pa po siya sa napiling prosecutor sa impeachment. Kayo po ba ay nakapag-usap prior to this? Ano po yung masasabi niyo po na magkaiba po kayo ng pananaw ng inyong kapartido? Teka sagutin muna natin yung sinabi kanina ni Kong Busita na kapag daw nag-imbestiga ng isang ahensya, dapat pangkalahatan na. Ako sa paningin ko, yung ganon, palusot yun Palusot Palusot Kasi bakit? Ang issue, yung DepEd at OBP. Ay ngayon, ginagawa rin ng palusot ng mga DD shit yan dapat kung iimbestigahan yung confidential fund ni BP Inday Sara sa DepEd or sa OBP, dapat lahat imbestigahan.
Di ba? At ang may ganito kasi yan eh. May nag-file ng impeachment trial. Impeachment sa House of Representative. 3 grupo. 3 grupo. Ngayon, hindi po pwedeng isnabi ng House of Representative yan. Bakit? Kumbaga sa korte, sila ang prosecutor. Re-reviewin nila yan. Kapag may nakita silang probable cause, ipapasa nila sa korte. Parang ganito yan sa House of Representative. Sila ang prosecutor, may nag-file na 3 impeachment trial, 3 kampo, re-reviewin nila. Kapag may probable cause, nagpirmahan sila, 215, may nadagdag na 25, ipapasa ngayon sa Senado. Yun yung korte. Sila ang maglilitis ng kaso. Ngayon, kung gusto nyong may maimbestigahan, ganito, ganyan, kailangan may mag-file sa House of Representative na dapat imbestigahan ng mga ganitong confidential fund na may kaakibat na ebidensya. Mayroon bang mga nagsusumite na imbestigahan? Sinong grupo? At kaninong confidential fund? Tinalulusutan nyo kasi. Di ba? Ako sa akin, inuulit ko, kung ako isang congressman, mambabatas, pipirma ako eh. Bakit ako pipirma? Hindi dahil para mawala ng pwesto si BP Inday Sara. Open-minded tayo. Itong impeachment trial magaganap sa June 2025 kay BP Inday Sara Duterte about sa mga kung ano-anong issue. Para sa kanya rin ito eh. Para mapatunayan niyang wala siyang ginawang pagkakasala. Wala siyang ginawang katiwalian, pangungurap. Di ba? Kasi kahit imbestigahan siya dyan sa impeachment trial, kung may mga ilalabas naman siyang matitinding ebidensya na para ma-block yung mga pambibintang sa kanya, walang problema eh. Para sa kanya rin to, benefits din sa kanya ito eh. O baka naman takot lang talaga kay ma-impeachment trial dahil walang maipapakitang ebidensya na hindi totoo na siya'y nangurap or may ginawang katiwalian. Baka naman wala kasi. Kasi inuulit ko mga kababayan, ang kinakailangan mapakitang ebidensya ay hindi kasi pwede basta rito yung opinion pag nagkaroon ng impeachment trial. Hindi pwede basta ang gagawin ni BP Inday Sara, laway ang puhunan. Hindi pwede. Ang kailangan gawin niya rito, magpakita siya ng documents, matitinding ebidensya, resibo na kung saan suswak doon sa inilalabas na report, edit ng Commission of Audit or COA. Kung paano nila nilustay or ginastos ang pera ginamit. Kailangan suswak doon yun eh. Hindi pwede dito yung pag in-impeachment trial, puro paawa, gagamitin taong bayan. Hindi mo naman masasagot ang issue sa ganun eh. Hindi mo masasagot sa ganun. Ha? Hindi po pwede dito yung pag nag-impeachment trial, ang sasabihin mo sa mga issue mo, isasagot mo mga mabubulaklak na salita. Hindi naman, wala kaming, kumbaga ang kailangan dito malaman ng mamamayang Pilipino, saan napunta yung milyon-milyong tinatanong pondo confidential fund ng, sa OBP, sa DepEd, yun ang hinahanap. Yun ang dapat masagot na dapat malaman ng taong bayan yan. Kaya nga pag may mga ganyan, ilalive yan para maging transparent sa taong bayan. Kaso ganito katwiran ni Kong Busita, ewan ko lang sa inyo kung valid sa inyo yan. Sa akin, hindi valid. Diretsahan yan. Nasa inyo yan. Kung sa ganitong katwiran, explanation ni Kong Busita, iboboto nyo pa. Sa mga hindi boboto sa kanya, mas lalong hindi na. Talagang totoo. Tuluyan na. Tuloy natin. Alam niyo po, wala pa po yung permahan na yan. Nagkakausap po kami. At kami naman po ni Congressman Rod Gutierrez, bagamat magkasama, magkaibigan. Sa amoy ng chicken Wala, inasal, may mapapakamay ka talaga. Sol, yan ang kain ng inasal. At siya naman ay lawyer. Kami po ay nasanay na may sariling paniniwala, opinion. Kasi ito, kino-question itong reporter dito sa uminterview sa kanyang programa, dito sa programa na ginesan ni Kong Busita na yung mga kaalyado niya pumirma pero bukod tangi siya hindi raw. Ito ang sagot niya. Paninindigan, hindi po kami nagdidiktahan sa isa't isa. Malaya po kami.
Pero yun nga po, no, just to stress about it, itong pagpirma po ni Kong Rog Gutierrez na kasama nyo nga po sa inyong partido, nangangahulugan po ba na sumasang-ayon din po kayo sa impeachment? Ano po yung paliwanag nyo po? Although, nabanggit nyo nga po, meron kayong kalayaan no, na magkaroon ng sariling paninindigan kahit kayo po ay nasa iisang party list. Yun po, nabanggit ko na nga po kung ano po yung kanyang posisyon at paninindigan, nire-respect po natin siya. Ganon din po ang iba pang mga kongresista. Ako naman po, kung ano naman po ang panig ko, ako naman po ay nire-respeto at hindi naman din po niya pinapakialaman. Kung ano man po ito. Pero kung can you just enlighten us? Kasi syempre po, ang aming konsepto po no, ng pagiging magkapartido ay dapat iisa lang po kayo ng opinion sa mga issue. Iisa lang po kayo ng pinaglalaban. Nako, parang napahiya si ano doon Parang nabara si... parang napahiya si ano rito. Parang na... Oo nga naman, isang partido. Isang layunin. Dapat pare-pareha. Siguro, kung may mga iba't iba man silang opinion, desisyon sa buhay, hindi na about politics. Siguro sa mga personal na buhay. O halimbawa, may pinanonood na teleserye yung kapartido mo sa politika, hindi mo pinanonood. Ikaw naman pinanonood mo. Ibang usapan na yon. Pero dapat sa politics siguro, kapag magkakaalyado kayo, iisang kayo, dapat pare-parehas kayo ng sinusuportahan. Medyo parang na rito si grabe ka naman, masyado mo naman pinapahiya si Busita. Alam niyo po, bagamat kami magkapartido, ay may sarili kaming prinsipyo at paninindigan. Ibang usapin po kasi itong investment stage po, BP Sara. At Buti pa kay Digong sa PDP, no? Pagka gumanon si Digong, doon kayo. Doon sila bato Pag sinabi ni Digong, kumaliwa kayo. Kakaliwa sila Robin. Pag sinabing, magsitalunan kayo, tumahol kayo, gumulong kayo. Ganon ginagawa ng mga taga-PDP. Di ba? Tuloy natin. kaya nga po, kung may nakikita na pagkakamali sa nagawa ng Vice President sa kanyang tanggapan, ay maaari naman po siyang kasuhan sa korte para may due process. Pero kung Hindi naman, go ahead po, yes go ahead. po, hindi naman po natin sinasabi na maaring wala nga pagkakasala o ano pa man. Pero ang punto lamang po natin dito, sinasabi ko nga po, in age of legislation, ibig sabihin po yung investigation para magsulong ng batas. At kung may nakita naman po na mali sa Office of the Vice President, pwede naman po siyang kasuhan sa korte para harapin po niya ito at magkaroon naman ng due process. Kasi po ito sa impeachment, ito po ay political process at naniniwala po ako na mas makakabuti kung sa dahil sabi nga po, political process. Kung marami ang kakampi mo, swerte mo. Kung makakaunti ang kakampi mo, palas mo. Parang ganun po hindi po tayo sa ganyan na parang kampi-kampi. Dahil lalong lalala ang tension sa pag-itap po ng magkabilang panig. Hindi. Kasi naman kung Busita, para bang sinasabi ni kung Busita, wala na siyang tiwala doon sa mga senador na, kumbaga paramihan na lang ng kampiyan, parang ganito kasi yan kung Busita Ang impeachment kasi, alam mo naman yun, sir, di ba? Nasa konstitusyon naman ng Pilipinas yan. Impeachment trial, nasa konstitusyon naman yan ganyan, kung may magaganap na impeachment trial na legal naman, nasa konstitusyon naman, para bang ang dating, hindi na tayo dapat magtiwala sa mga senador. At saka dapat talaga, ma-live yan, maipakita sa taong bayan kung ano mang isasagot ni BP Inday Sara Duterte. Di ba? Kasi, kung lahat na lang, sa korte mismo, tanggalin nyo na ang impeachment. Tanggalin nyo na ang impeachment trial sa konstitusyon para wala na nangyayaring ganyan. Kasi dati nang may ganyan Di ba? Sa bagay.
Wala tayong magagawa kung pinalulusutan talaga eh. Kasi, ako, opinion ko dyan, kung ang pananaw ni Kong Busita, politika ito, itong impeachment trial, kasi kung mas marami ang kakampi, ganon. Kapag konti ang kakampi, ganon. Ganon din ba sa House? Kong Busita? Na kapag kakampi mo, pipirma, kapag hindi ka pipirma, pagkakakampi mo, hindi ka pipirma, ganon ba? Ganon ba? Ganon ba yun? Ganon ba yun, Kong? Kapag pagkakakampi mo, hindi pipirma. At pagkakakampi, pipirma. Kasi, kapag ganyan, mukhang nangyari na talaga, ano, Kong? Nako, mga kababayan, medyo mapapahaba tayo rito sa vlog, ha? Maraming salamat po, ha? Yan, nasa inyo na yan. Kung yung ganitong klaseng sagot ni Kong Busita, valid sa inyo kung bakit siya hindi pumirma dyan sa impeachment trial. Nasa inyo na rin yan kung iboboto nyo pa siya sa mga boboto. Or yung mga hindi na boboto sa kanya, mas lalong hindi na siya lalo iboboto. Lalo nang napagtibay hindi pagboto sa kanya. Pero ako, dati, boboto ko to Okay sa akin Pero ngayon, sa mga naririnig ko, na-disappoint ako. Hindi ko na rin boboto ito si Kong Busita. Maraming salamat po. Kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog, ha? Paalam po pa samantalang yung lingkod, Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kas po tayo ulit. Bye-bye.